Alamin nga natin ng daloy ng mga expressway ngayong pong araw nito na linggo dahil may mga nag-uumpisa na ho yata na bumiyahe at samantalahin na mahaba-habang bakasyon at maisama ho yan ngayong pong Semana Santa. Julius Corpus, ang spokesperson po ng Toll Regulatory Board. Sir Julius, kumusta ka na? Magandang umaga. Po, Sir Orly, at sa lahat ng ating taga-subaybay sa inyong programa Wala po na. sa DZBB, isang magandang umaga po sa kanila. Wala naman siguro nagre-request na taasan ng toll. Sasabay ngayon marami na magagalit. Sir Julius, wala naman. Wala naman. Wala naman po nagre-request ng pagtaas ng toll, Alright, okay. Sir Malinaw po Orly. yan. Baka kasi akala nila baka ano ba yan, baka magtataas naman ng toll nung nakaraan nga parang pinag-usapan meron yatang pagbaba, ano po? Both expressway, parang discount. Tama po, Sir Orly, at nag-grant po ng discounts ang ating mga toll operators sa ating mga motorista, particularly yung mga jeepneys, mga buses at saka mga trucks po, Sir Orly. Okay, that's good. Kumusta ho ang kanilang preparation po ngayon? Meron ho ba tayong kinakailangang ipaabiso pa na wag nyo na munang isasara dahil meron kayong kukumpunihin tulad ng mga malimit na sitwasyon sa ating mga expressway na isasabay nila ngayong maraming babiyahe marahil? At tama po, Sir Orly, nagsimula na po yung ating Oplan biyaheng ayaw sa Semana Santa and Summer Vacation 2026 kahapon, March 28, at yan po ay mananatili hanggang April 5, Sunday of 2026. At alam naman po natin na tuwing may mga pagkakataong may peak travel period, nilalatag po natin ang Oplan natin upang mabigyan ng isang safe, secure, reliable, and convenient travel ang ating mga motorista. So, lahat po ng mga gawain, works that may impede yung good flow of traffic sa mga expressway ay pinahihinto ho muna. At katunayan, yung isang major works dito sa May Kawayan Bridge ay tinapos na po at lahat na ng lanes sa May Kawayan Bridge, both northbound and southbound, are already completed. Nadadaanan na po. Ang paghahanda po ng mga toll operators and investors natin are sa toll plazas natin. Ang lahat ng lanes are open, additional toll personnel sa mga both ETC at saka RFID lanes, at saka magbabarrier up sila pagka may 100 meters na humaba ang traffic, at may mga standby technicians to fix the system and equipments kung sakasakali man. Ang kagandahan din po dito sa ating paghahanda ngayon ng ating toll operators, despite the fact na medyo hindi natin inaasahan ng malaking bugso ng traffic kagaya ng iba, ay nandyan pa rin po yung mga patrol cars, traffic management teams, quick reaction teams, tow trucks, ambulances, and fire trucks. Lahat po ng counterflow measures will be implemented para mapabilis ang flow of traffic, at may mga mechanic services po na 24/7 available sa ating mga motorista. May mga motorist assistance stations, info booth and first aid, may free wifi. Yun pong comfort rooms natin sa mga TSFs will be enhanced and cleaned, at may mga traffic management teams din po sa toll service facilities natin. May binanggit na ba kayo regarding mabilis na pag aalis kung sakasakali may mga aksidente para hindi maapekto ng daloy ng mga sasakyan? Tama po, Kauli. Kaya po pre-position ang mga equipments and mga teams ng ating mga toll operators in areas where black spots areas. At the same time, they are supposed to respond within minutes dito sa mga insidenteng kailangan agarang maialis o maitabi ang mga sasakyang humahambala sa magandang daloy po ng traffic po sa ating mga expressways. Alright. May naobserba na ho ba kayo, Sir Julius? Compare last year, kahit na Palm Sunday pa lang, marami ng biyahe. May mga naobserba na ho ba kayong pagbabago? Actually, Sir Orly, inasahan po sana namin noong Biyernes, sana nagsimula na yung paglalakbay ng ating mga motorista outside of Metro Manila. Unfortunately, mukhang naging normal traffic lamang po yung nangyari noong Biyernes. Ganon din po kahapon, no, na inaasahan sana natin. Normally,
kung ordinary times ay medyo marami na sana kahapon. Subalit usual traffic lamang po ang naranasan natin. So it's possible po, Sir Oli, siguro ang dagsaan ng traffic na palabas sa Metro Manila may start on Wednesday and Thursday. At yung pabalik naman po maybe on a Sunday and yung succeeding Monday. Okay, so pwede pang isagad dyan hanggang Webes, ano? O ang ating in-expect na exodus ng mga motorista. Bagamat mukhang marami-rami rin siguro na baka dito lang manatili, hindi lalabas o hindi pabiyahe. Pero meron talaga babiyahe, lalo na yung mga sabi nga ng taga-kaap kaya si Sir Eric natin nakausap. Yung iba ho dyan kasi ang plano buwan pa o taon pa isang taon na plinano, kaya maaring anong mangyari, tuloy ang kanilang lakad ngayong panahong ito. Tama po, Sir Oli, kaya we are not putting our hands down despite the fact na maraming nagsasabi na wag muna, hindi ho kami nagpapabaya. Full preparation pa rin po ang ginagawa ng ating mga toll operators ukol dito sa parating na Semana Santa at summer vacation. Okay. Sana lang may mga nakaagapay, may mga lugar, lalo dun sa mga mahaba-habang expressway na daraanan ng ating mga kababayan. Kung may kinakailangang hilahin, itabi dahil nasiraan, wag naman sana aksidente. Magkagayon man, dapat mabilis sa pagkilos para hindi maapektuhan ang biyahe ng ating mga motorista. Lalo na ho yung may pambili ng diesel at gasolina para pumiyahe. Sir Julius, maraming salamat, sir. At mahaba-habang araw ito na tayo lagi magkakausap at magkakakumustahan para namin ang sitwasyon sa ating mga pangunahing expressway sa bansa, sa Luzon. Thank you, sir. Maraming salamat din po, Sir Orly, at sa lahat ng kasamahan natin sa DCWB, mabuhay po kayo. Alright. Maraming salamat. Julius Corpus, mga kapuso, inyo po napakinggan. Sige ate, break na. Hilingan, walang Pinoy.